matapang na banta ba ito o salita, statement ni Vice President Sara Duterte tungkol sa nalalapit na trial sa kanyang impeachment na kinakaharap sa Senado. Pero hindi ho pinatulan ng ganun ding katindi ang mga paliwanag na nanggaling mismo dito sa isa sa mga prosecutor na si Congressman Lawrence Defensor ng Iloilo. Meron siyang panawagan na lang at apila tungkol ho dyan sa hindi magandang sinabi ni Sara Duterte tungkol sa nalalapit na impeachment trial. Sorry. Mas maganda siguro sabihin natin, Nympha, na winner takes it all. Yan ang impeachment trial na ito. Hindi kailangan maging bloodbath dahil gusto nating malinaw lang ang pagkakalatag ng ebidensya ng prosecution at ng defense team. Mas magandang handang-handa ang lahat ng kampo para mas madaling tanggapin ng taong bayan ang resulta. Gusto kong makita na handa si Vice President para sakaling ma-acquit siya, madesisyon ng ma-acquit siya ng ating mga senador. Madaling tanggapin ng taong bayan, madaling tanggapin ng mga 215 members of Congress who signed the impeachment complaint. At maganda ring handa ang prosecution team na sakaling ma-desisyonan ng ating mga senador to convict her, matatanggap din niya. Sana wag pakialaman ng ating Korte Suprema ang impeachment. This is a purely political process. It is a political question na dapat sagutin ng mga taong bayan o ng mga nahalal na senador at mga kongresista at hindi dapat pakialaman ng ating Korte Suprema kung wala din namang kamalian o tinatawag na grave abuse of discretion on the part of the House of Representatives or the Senate. Opo. Ang dating po nung sinabi ni Vice President Sara Duterte na gusto niya ng bloodbath. Kasama doon po sa kanyang statement kasi yung confidence niya na walang mapatutunayan ang prosecution laban sa kanya kasi sabi niya hindi pa naman po nagkakakitaan actually ng kung anong ebidensya ang hawak ninyo at ang hawak niya. Pero kayo po, Congressman Defensor, how confident are you po doon po sa hawak ninyo ng mga ebidensya at doon sa impeachment case na na-file na po ninyo sa Senado? Confident kami, Nympha, kaya sinasabi ko na instead of a bloodbath, gusto namin winner takes all. Pero sa bawat impeachment trial, tandaan natin na hindi bigat lang ng ebidensya ang kinakailangan. Sa totoo lang, sa ilalim ng ating batas, walang sukat o walang sukatan ng ebidensya na kailangan ipresenta because hindi ito isang criminal proceeding where guilt beyond reasonable doubt needs to be proved. Hindi rin ito isang civil kung saan substantial evidence ang kailangan. Ang impeachment trial ay isang kakaibang proseso kung nasa mga senador mismo natin ang pag-appreciate o pagdama kung ano ang nararapat to convict or to acquit at nasa kanilang sariling pag-iisip o nasa kanilang konsyensya ang bigat kung dapat nga ba manatili o tanggalin ang isang mataas na opisyal. So tandaan. So yan, maliwanag. Sinasabi ni Congressman Defensor, isa sa mga prosecutor. Salamat sa GMA News nag-interview sa isyong yan at isa sa mga lehitimong news organization dito sa ating bansa ang GMA group. Anyway, malinaw po, tama yung sinabi ni Congressman Defensor na ito naman ay hindi korte, political, pero siyempre may obligasyon dahil nasa saling ng batas. Dapat tanggapin kung ano ang magiging pasya ng mga senador judge at gawin ng ating mga senador at mga prosecutor kung ano ho ang karapat-dapat patunayan tungkol sa posibleng paglabag sa batas dahil pera ng bayan ang pinag-uusapan dito. Alam niyo, ang isa ho sa mga magiging masamang epekto nito kapag hindi nagustuhan ng mga taong bayan at ng mga congressman ang magiging desisyon ng mga senador judge. Alam niyo kung bakit? Kasi alam niyo ang paggawa ng batas, lalo na itong papalapit na 20 Congress, yan po ay maayos na relasyon at pagtutulungan ng Kongreso at Senado. Kasi walang magagawang batas kung mayroong gap o mayroong hindi pagkakaunawaan o hindi nagiging maganda ang relasyon ng dalawang kapulungan. Kasi ang proposed bill sa Senado pupunta ng Kongreso para aproban ng Kongreso. Hindi magiging batas ang proposed bill sa Senado kung hindi manggagaling sa Kongreso. Ang isang panukalang batas din sa Kongreso, hindi magiging batas yan kung walang approval ng Senado. So kinakailangan maganda nga yung relasyon. Kaya nga merong parliamentary courtesy
respeto. So dito ho ba sa impeachment trial na mayroong mga senador na identify sa mga Duterte, magiging fair kaya sila? Titingin ba sa ebidensya? O mananatiling magkakampihan? Mayroon pong hindi magandang epekto yan sa mga proposed bill na gagawin, pati na yung mga budget na gagawin na pagdating ng August-September budget deliberation ang Kongreso at Senado for 2026 national budget. Yun po yun eh. So kailangan po talaga ay walang kampihan dyan. Ebidensya lang. Kahit yung mga maka-administration or independent na senador, ang kanilang pagbasihan ay yung kanilang nakita at nabasa at nadinig na ebidensya. Dahil yun din ang gusto ng mamamayang Pilipino. Pag nanait kasi rito ang kampihan at nabaliwala ang ebidensya, ang taong bayan po ang talagang kawawa dyan. At anuman ang kanilang magiging relasyon after ng impeachment, taong bayan pa rin apektado. Kasi tuloy-tuloy ang pagbabayad ng buwis ng mamamayang Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagpapasweldo sa kanila. Kung magbabangayan lang, magkukontrahan lang, magpapataasan sila ng pride dahil sa kanilang paniniwalang pansarili, ay useless. Sayang ang pera ng bayan. So sana po ay mga ibabaw sa ating mga senador at congressman, especially ang senador kasi nasa Senado po ang kinabukasan nitong impeachment eh. Kahit kasi anong lakas ng ebidensya at testigo, kung ayaw nilang pakinggan, baliwala yun. Kahit naman anong hina ng ebidensya at testigo, kung gusto nilang ma-impeach si Sara, baliwala rin yun. Yun po yun eh. So kailangan maging neutral talaga. Numbers game ang labanan. Ang sinasabi, akala ko nga 16 senador ang bumoto ng pabor para ma-impeach si Sara, ang kailangan 16 vote kasi 24 senador sila. Pag hindi nakuha yon, ay acquittal. So kung ganon, kailangan ng kampo ni Sara makakuha siya ng 9 o 10 senador para siya ay acquittal. Yun namang mga naniniwalang may kasalanan si Sara, dapat makakuha ng at least 16 to 17 vote para ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Yan po yan, kaya masalimot yan. Hindi po ako nagkamali at nagkulang after election o before election. Sinabi ko na after election yun na yung topic, yun nga ang pag-usapan. Malapit na ko kasi yung June 2. June 2 ang inisal na umpisa ng trial, proseso. Tapos sa 20 Congress, 28 ng July, magsisimula na yung 20 Congress, tuloy-tuloy na po yung trial. Kaya kaabang-abang. Okay? Abangan natin. Huwag kayo magsawa. Politika ito. Kinabukasan ng ating bansa, relasyon ng mga politiko sa ating bayan, ang atin hong binabantayan dito. At mahalaga yung pera ng bayan na nasasangkot dito. 612 million ang confidential at intelligence fund na pinag-uusapan dyan. Na tinatanong lang ay hindi na ipaliwanag ng mabuti. Kaya umabot na si Sara ay na-impeach sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ganon po yun eh. Please like and share ng video.